Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Padre, good evening po. Good evening po, kapatid. No? Kumusta po kayo? Opo, Mabuti naman, bro. Opo. Hindi, lang, cleaner ko lang kanina. Kaya naka-raisan ako dahil sabi nila, kasi may nag-spread regarding to sa dalawang sakristan. Sabi nila kinikis daw yung floor kasi nahulog yung hostya. Pero in fact, ang totoo nun is tinitignan nila yung mga particles talaga parang tinitignan mo, parang kinikis pero hindi. Tinitignan nila kung mayroon pang mga debris ng particles. So, cleaner ko lang yon. And then, ayun, tamang-tama, nandiyan ka na, Padre. May tanong din ako regarding sa sa Yucat, sa celebration natin ng Mass. Anong tanong mo, bro? Bro, Champ Fernandez. Opo. Kasi, pagsapit ng hapon, kasi, yung liturgy for the next day na. So, anticipated. In connection ba ito dun sa yung paggabi considered the next day na, parang gano'n? Ayan sa mga Hudyo, kapatid. Pero sa atin, may pastoral reason ng simbahan, no? Saturday, alas 6 or 5:30, anticipated mass na yan. Para yung mga negosyante na hindi bakante sa buong Sunday, pwede sila makapagsimba sa afternoon, sa gabi ng anticipated. So it is a pastoral reason. No? Okay. Pastoral reason, kapatid. Para ma-accommodate natin yung mga tao, and then maano nila yung obligation nila. Ma-comply. Okay. Kaya pala yung Saturday afternoon is Saturday lang tayo Sunday. Saturday is anticipate. Hindi ka na mag-anticipate kapag hapon ng Sunday, di ba? So, it is pastoral reason lang, kapatid, para yung mga negosyante wala nang rason. Yung mga negosyante nandun sa merkado, wala nang rason na hindi makasamba. Okay po. Thank you, Padre, doon. Tapos next na lang, Padre, para mabigyan naman yung iba. Padre, kailan we follow up to, Padre, kailan nanahan yung Espiritu Santo sa atin? Sa atin? Yes. Maganda yan. So, manahan ang Banal na Espiritu during baptism. Basahin natin, Brother Jando, ang Episode chapter 1 verse 13. Peso chapter 1 verse 13. verse 13, ganito ang sinasabi. Okay, sa 1:13 ganito. Sa amamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. And then, basahin natin. Kita natin, ipinagkaloob yung pangako na Espiritu Santo. Sa Buhat 2:38, Brother Jando. Okay, 2:38, ang sabi ganito. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, Jesucristo, upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, sa pamamagitan ng bautismo, bro, matanggap natin ang Holy Spirit, no?
Okay. So, sa pamagitan ng Sacrament of Baptism, kapatid, matanggap natin yung patik or tattoo, patik ng Espiritu Santo. At yan ang pangako ng ating Panginoon dahil ipadala niya yung Espiritu Santo, di ba? Huwag mo na kayong pupunta sa ibang mga lugar. Hintayin niyo po yung manlalaban na ipadala ng aking Ama. Huwag mo na kayong pupunta sa iba. So, Pentecost, yun po ang birthday of the church, ang baba ng Espiritu Santo. Kailan yan? During baptism. So, nakita mo yung pagbautismo ni Kristo sa River of Jordan. Masahin natin, Brother Jando, anong talata yun? Mateo chapter 3 ba yun? Yung baptism of of Christ. 3:16. 3:16, basahin natin. Sabi ganito, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na mababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Say kapatid, no? So during baptism po kapatid, matanggap sa bawat isa natin ang banal na Espiritu Santo. Mapuspos po tayo sa Espiritu Santo. So yung mga hindi pa nabautismuhan, hindi pa nila natanggap yung seal of the Holy Spirit, yung kalooban ng Espiritu Santo. Kaya ang simbahang Katoliko, magbautismo talaga kahit sanggol. Dahil sa John chapter 3 verse 5, hindi makapasok sa langit kapag hindi tayo muling born again, be born again through water and through water, no? So it refers to baptism, kapatid. Hindi tayo makapasok sa karen sa Diyos kung wala tayong bautismo. So kailan? Sa pamagitan ng sacrament of baptism, kapatid. Yan po ang unang sakramento bago natin tatanggapin yung iba, no? Bago ka mag-receive ng confession, Eucharist, lahat ng mga sacramento, the doer of all the 7 sacraments is the sacrament of baptism, kapatid. Opo. Follow-up din, Father. Yes. So, ito ay nananahan sa atin at nananatili. Pero bakit, Father, may mga nasasaniban, parang gano'n? Bakit may nasasaniban? Oo. Unang-una, kapatid, dahil sa mga doorways of the evil spirits, no? Una, active yung psychic ability mo, yung doorways of the evil spirit. Kahit nabautismuhan ka, pero active yung psychic ability mo. Bakit? Bakit naging active yung psychic ability or third eye? Makasense ka na. Makikita mo na yung mga espiritong gala. Makikita mo na. 24/7 makikita. Psychic yan. Doorway of the evil spirit yan. So, binuksan mo yung mga doorway sa buhay mo. Nandyan na yung banal na espiritu, pero dahil sa lack of catechism, hindi natin na-enjoy yung biyaya ng Diyos. So, hindi tayo laging nangungumpisal. Nangungumpisal lang tayo kung gusto natin. Pero kailangan natin na regular confession talaga. Parang muhay tayo sa grasya. And then, ano pa yung doorway natin? ng demonyo, yung kasalanan natin. Habitual sins natin. The number one doorway of the evil spirit is sin. Kasalanan talaga natin. Pangatlo is traumatic experience, kapatid. Ni-rape ka ng uncle mo. Traumatic yun. Ni-rape ka ng maraming tao. No? Traumatic yun. Or, inabuso ka sa bata ka pa. Or, biktima ka sa, attempted abortion. So, grabe yung trauma mo kahit hindi mo alam. Bakit ba ako nalulungkot? Wala naman ako problema. Dahil you are rejected from the womb of your mother. So, kailangan ma-process tayo, yung trauma natin. Ano pa? Yung occult practices natin. Lagi tayong pumupunta sa mga mangkukulam, mga manghuhula, sa mga mambabarang dahil galit na galit ako sa ex ko. Ipakulam ko sila lahat. Dahil yan ang doorway of the evil spirit. So, sa simula, you are purified and sanctified by the Spirit of God. But dahil lack of catechism,
So, malaking tulong po ito kapatid, itong ginagawa natin sa social media to catechize the people of God, to purify their mind through the truth. Tsaka totohanan po. So, yung sinasabi namin sa inyo, base yan sa mga official na mga aklat, galing sa mga expert, mga exorcists, di ba? As mga church fathers natin na nauuna pa natin. So, maging widen yung horizon natin. And then, kung alam na natin na kailangan natin ng sacrament, very significant pala yung mga sacramental sa buhay natin, so madalas natin itong gamitin with faith and with proper understanding of the sacramentals and the sacraments. So, we will be protected. Yung Iglesia ni Cristo, kapatid na tatay, na na-interview natin, sabi niya, Iglesia ni Cristo by birth, handog siya, bago lang siya nabautismuhan last December 25. Nung sabi niya, Father, hindi ako makareconcile, hindi ko maunawaan. Ang tubig na na-bless sa pare, very effective. Sa anak ko na naposes. No? Lord. So, kahit baptized ka, but you are not living in accordance with the commandments of God, you will be influenced by evil spirit. Not only influenced, but you will be controlled by him through possession. Meron tayong pasyente kapatid na madre, superior pa. Just imagine superior pa. Meron tayong mga madre na pumupunta dito sa isang congregation, higit sa 10 kapatid, possess. So, nung pinag-aralan natin, magugulat ka talaga. Dahil yung isang madre, binantayan nila sa kanilang mga samahan, nilak nila ang kwarto, at ginapos nila ng anong Tagalog ng habol, Brother Jando? Lubid. Kumot. Oo. Nilagyan nila gapos nila ng kumot. Tinali nila ng kumot. Alam mo kapatid, nawala. Nandun na sa ibaba. So, paano yun? No? Na-amaze sila. And then, 10 po yun. And then, nung ini-interview natin, grabe pala yung lugar sa congregation nila. May occult practices. At yung mga madre, hindi na-renounce yung occult involvement nila. Maraming mga occultista na ma-amazed ka talaga sa kapangyarihan niya. Just imagine yung dahon, gagawin niya ng pera. Yung kanyang lolo ba yun? Or isa sa mga madre na naposes, yung lola niya or nakalimot na ako, yung lola niya or mama niya, na every time bibili, kukuha lang ng dahon at ibibigay. Makabili sila dahil sa yung nagtitinda ay kita-kita niya na talaga, tunay na pera, pero sa paglakad niya, dahon lang pala. No, it is a deception. So, hindi na-liberate ang mga madre ito dahil hindi sila nagbigay ng 100% na cooperation. Kailangan na 100% na cooperation. Meron tayong mga pasyente hindi na-liberate, matigas ang ulo, hindi mag-comply sa rule of life. So, sasabihin namin sa kanila na ginawa na namin lahat, pero hindi kayo gumawa sa mga dapat nyo gawin. So, parang naglalaro lang tayo. So, dahil pinili niya yan, piliin na lang yung demonyo, hindi na si Kristo. So, yan ang mga, kapatid, meron tayong madre, pero wala pa akong pari, kapatid, na possess. No, yan ang mystery ba. Pero sila sa Father Sikia, merong isa. Sa mga 30 years na serve Father Sikia at si Father Cabading, pero isa pa yung possess na pari talaga. Dahil, marami siyang anting-anting kapatid. Pare, pero maraming anting-anting. Maraming mga anting-anting sa halos nakabalot sa mga anting-anting yung kaniyang yung buong katawan niya. At ina-appoint pa siya ng kanyang obispo maging exorcist sa kanilang diocese. No? And then pumupunta doon ni Father Sikia, nag-react. So, ini-exorcise sila ni Father Sikia, yung pare. At sabi nila, first time.
Sa Archdiocese of Manila, first time daw. Last conference namin, dahil every year po tayo nag-conference for updating. So, kaya nga nagbibila tayo ng mga libro, mga aklat, para hindi tayo outdated yung ating nalalaman. Okay? So, meron kapatid, merong naharas ng demonyo because of the way of life. Hindi na naayon sa kaloob ng Diyos yung buhay natin. So, gradually, you will be attacked by demon through obsession, negative yung pananaw mo, and oppression, mga sakit na hindi malalaman ng doktor, kulang barang, ganon, no? Oppression po yun. And then, financial oppression, pwede din, hindi po lahat na financial crisis is oppression, pero meron. Okay? At malalaman natin yan during prayer and the session of deliverance po. Okay? Tama. Salamat po, Padre. Maraming salamat, Brother Cham. At nadagdagan ulit ang kaalaman natin. Mabuhay ka, Padre. Padre. Tapos, tawag doon, alagaan niyo yung sarili niyo, Padre. Yes, salamat bro. Salamat sa reminder. Opo. Sige bro, Merry Christmas. Okay. Advance Happy New Merry Year. Christmas and Saan ka galing bro? Saan ka ngayon? Pangasinan po ako. Pangasinan. Under kay Bishop Bishop Sok. Beligas. Archbishop Sok. Regards mo ako. Pagdasal, sabihin mo ni Archbishop, pagdasal mo ako. Yes po. We will po. God bless bro ha. Thank you po. God bless po. God bless bro. Jando? Okay, so, ano ba rin? May tanong pa ba? O ano na? Blessing Pwede na? mag-bless na tayo? Dahil maaga ko bukas bro. bless Galing tayo. pa ako sa bukid, no? Sa bundok. Meron tayong caravan, Christmas party doon sa Inupulan, Valencia. At tayo ang nagmisa. Maraming mga tao doon, no? At salamat sa Diyos na akala ko na-late na ako. Pagrating ko dito, brand out din, no? Paano na to? Maraming naghihintay, no? Pero sa awa ng Diyos, meron namang dito, mga flashlight. So, ginagamit natin lahat. Salamat sa paghihintay, ha? At ngayon, ay mag-bless na tayo, ha? Sa inyong mga sacramentals. Teka muna, ha? Inom muna ako ng tubig, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Darwin. So, kuha mo na siya ng tubig doon. At sa mga, sa mga magtatanong po, next time naman po ulit. Kasi alas 10 na po ng gabi, alas 10:12. Kaya, meron pa naman tayong Tuesday night, no? Na kung saan magkakaroon pa rin tayo ng World War Catholic Bible Study. Okay. Asa man ka, Father, no? So, naras ko na-burn out, no? Hindi talaga na-burn out, bro. Yung breaker? No? Shortage ba ito? So, walang burn out. Shortage yung dahil marami mga series sa labas. No? Dito nakakonect sa ating kumbento. So, nag-shortage yung kuryente natin ngayon. Saan ba yung blessing, no? Akala ko nga, ang nakakulit to, solar na lang eh. Kaya, tinignan ko hindi pala, kuryente pala. Sa kuryente namin dito. Teka muna ha. Hindi ako familiar sa bagong ni-revise na aklat, no? Ni Father Kabadi. So, saan ba itong mga blessing all sacramentals. Okay. Unahin natin yung asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and in the holy God. By the God who ordered you through Esaias the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, without purified salt to the health of believers, giving soundness
of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise. Salt po. Okay? Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. You creature of water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water of faith to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction, and upon this element, which we consecrate with manifold purifications, let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, may it cleanse and deliver from harm, and such homes enjoy a spirit of goodness and air of tranquility, freed from baneful and needless things, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that hold therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. Amen. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever of the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the divine enemy, who valiantly put down hostile influences, frustrate and first some we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the due sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous turbid of afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through Christ our Lord. Amen. Amen. So, holy and exorcised water na po yung inyong tubig. Sunod natin ang oil, olive oil ha. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth, God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty who made heaven and earth, and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service for acknowledgement, please just regard truly to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when the may dwell, he may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of duty for man. May your image and redeem by his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord. Amen. Yung olive oil ninyo ay holy and exercise oil na po. So, yung cross ninyo, yung middle ninyo, yung bell, yung scapulars, handbook, all your religious items, your blessing and sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine the truth, the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people, and to whomever
These are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, unclean and devilish spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay? Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po yan. Sunod natin ang anointing of senses, ha? Tingnan ko muna din bago itong ating, tingnan ko muna, ha? Okay. Nandito na, ha. So, na-pray tayo. Deliverance po kayo yung sakit ninyo. A prayer of deliverance po tayo. And then, go to the sacrament, ha. Kailangan pupunta tayo sa sacrament of confession, reception of the Holy Eucharist. Yan po. All priests are healers po. So, itong ginagawa natin is, wala na yung ilaw ko dito. So, kailangan punta kayo sa pari, ha? So, mag-pray na tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At gamitin nyo yung oil, pwede nyo ipahid sa part ng katawan ninyo na may iniindang karamdaman po. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous powers, God, in His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous powers, God, in His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Nag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Yung tainga. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life ng ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways, inyong paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Then you may have life everlasting. You may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, and it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate all of you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas. Advance Happy New Year sa inyong lahat, ha? Pasensya na kayo na yung ilaw ko dito ay nandahan na nawala. Brother Jando, ilan tayo sa YouTube natin ngayon? Sa ngayon, tingnan ko muna kung ilan na nanonood sa YouTube. 532. Wow! Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, ha? Laging puno yung schedule natin. So, hinahati lang yung schedule natin para sa mga tao. At salamat ako sa Diyos dahil last December 26 to 27, ang daming nangungumpisal, no? Dito sa parokya, no? So, yan po. 2 oras po ako doon sa confessional box. Ako po ay natutuwa dahil alam nyo, malaki talaga yung influence dito sa social media.
sa ating evangelization makapagbigay sa atin ng inspirasyon na magpatuloy kahit nandito lang tayo sa loob ng studio, sa loob ng ating mga studio or sa ating mga kwarto, pero abot natin ang buong mundo, no? Sa pamagitan ng social media. Salamat sa inyo po, sa inyong nila Brother John Doe, ni Brother Angel, Brother Jundri, Brother Tata, Brother sino pa? Nandito? Brother Romel, Brother sino pa? Romer. Brother Romer. Nandito si Brother Romer, no? Sino pa? Ngayong gabi pa na. Ngayong gabi, Bro Romer. Sino pa? Merry Christmas, bro. Kamusta ka, Marig Buhol? Balik ko dyan. Katapusan January 3. Sige. Sino pa nandito? Angel. Nandito ako. Si Ate Edna. No, salamat, Ate Edna. Nagpa-highlight po ako kasi re-remind ko kita para bukas. Bukas. Ganito din, te. Papasok lang ako. Dahil yung hahanap lang ako ng lugar. Te? 7 p.m., no? Anytime lang ako papasok, te, ha? Yung Christmas party sa mga prayer warriors natin, no? Salamat pala sa mga greetings. Ipopost ko yung mga... Hindi po prayer warriors yun, Dre. Buong supporters. Sige, buong supporters pala. At yung mga greetings sa Little Warriors natin, ipopost ko. No, hindi ako nakapost ngayon dahil busy. Puno yung schedule natin. Ipopost ko mga 8 bata. Yun, nag-greets ko. Salamat kayo, ha? Salamat sa inyong greetings. Mga little... Nag-lead yun sila sa live ng Rosary. Wow. Every Friday pala. Friday Wow. Grabe. Salamat mga bata, no? Very inspiring kayo. And then, pwede din magbigay sila ng message din, mga 30 seconds, 1 minute na inspirational message sa mga bata din. Cellular autism. No, yung cellular autism, parang special child na sa, dahil sa cellphone, no? Parang yung buhay ng mga bata ay nandun na sa cellphone lang. Yan po ang cellular autism, no? So, kailangan na sa pamagitan ng programa natin, yung mga bata ay maging yung socialization nila ay lalakas pa. Dahil yung cellphone, Facebook, social media yon pero anti-social. Yun lang ang social media na anti-social, no? Kaya hindi tayo mag-enjoy sa presential dahil nag-enjoy ka na sa sarili mong mundo. Tinatawag yung cellular autism. Yun po ay addiction. Higit pa sa drugs yan. So, kailangan na evangelize natin yung mga bata sa kaimportante ng laro. Hindi laro sa Facebook, hindi laro sa computer, kundi laro na yung una natin, Ate Edna, yung tubig-tubig, no? Tago-tago, yung mga laro na ma-involve, ma-exercise pa, pwede basketball. Yan ang ating i-promote, lalo-lalo na ito sa punto por punto. Dahil kabataan ngayon ay may sarili ng mundo. Tinatawag yung cellular autism. Okay, maraming salamat sa inyo. Sino pang hindi? Brother Wendell, nandito ba? Wala dito. No, baka busy sa talk niya. Maraming speaking engagement. Na-worry ako ng konti sa sinabi mo, Dre. Oh, lahat. Meron po siyang ginawa sa games daw po yun siya eh. Naglagay daw siya ng booth na Ask Me Catholic. That's good. Question. Tapos That's good. meron siyang ka-debate kahapon. Nanalo daw siya. Sabi mo, nanalo ako. That's good. Mas mabuti yun dahil intellectual exercise yun.